po sa inyong lahat. Ako po pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video po ay i-share ko po sa inyo ang timeline ng aking Form I-751 or yung petition for removal of condition. So mag-start na po tayo. Ayan. So, June 4, 2022 ay nag-file po ako ng I-751 packet sa USCIS. And then, June 6, 2022 ay na-receive po ng USCIS yung aking final. And then, June 9, 2022 ay naka-receive po ako ng text message galing sa USCIS na na-receive na nga daw nila yung final ko na petition. And then, June 10, 2022, ay na-encash na po yung cheque na sinend namin sa USCIS. Pagkatapos po, June 16, 2022, ay naka-receive po ako ng 24-month extension letter. And then, June 30, 2022, ay nag-update po yung status to show that fingerprints were taken. So, yung fingerprints ko po sa I-485 or yung sa adjustment of status ay ginamit po sa aking I-751. Then, after that po, walang update hanggang sa nung April 14, 2023, ay naka-receive po ako ng isa pang extension letter. So, ito yung 48-month extension letter. So, yung aking expired 2-year green card, pati na po yung aking 48-month extension letter, yun po yung ginamit ko, kaya nakapag-travel ako sa Pilipinas noong April. Ayan. Tapos po, August 4, 2023, ay na-approve na po ang aking case. So, hindi na ako nag-check ng status online kasi tipong nakalimutan ko na nag-file pala ako ng I-751 hanggang sa isang araw, yung kaibigan ko nag-send sa akin ng message na natanggap niya na daw yung kanyang green card. Ayan. So, 1 month siyang naunang nag-file kaysa sa akin. Tapos, sabi ko, sige nga, check ko nga yung status ng case ko. Yun, approved na siya. Ayan. And then, August 8, 2023, ay na-receive ko yung aking green card. Ay, hindi pala. August 8, 2023, card was mailed to me. So, yun yung status. And then, August 11 ko na-receive yung aking green card. Tapos, August 14, 2023, ay na-receive ko yung I-751 Notice of Action. Approved na nga yung aking case. Yun. Tapos, considered ako as lawful permanent resident from the time na naging resident ako. Yung date na nakalagay doon sa 2-year conditional green card, yung pinakaunang date, yung nakalagay na resident since. Yun. So, yan po yung aking timeline. So, bale, 1 year and 2 months from filing before ko na-receive yung aking 10-year green card. Ayan. So, ngayon naman po, ay i-share ko sa inyo kung ano yung laman ng envelope. Ayan, na na-receive ko galing sa USCIS. So, ito siya. Una, ganito yung itsura ng envelope. Ayan, priority mail galing sa USPS. Ayan. Pagkatapos, meron tayong papel dito. So, ito siya. Actually, ayan. Ito siya. Yung harap nito guys, nakadikit yung green card mo, saka merong barcode na dalawa. Yung unang barcode para sa green card number mo, tapos yung isang barcode naman ay yung case number mo. So yan. So dito, babasahin ko sa inyo yung mga ilan sa mga importanteng nakalagay dito sa likod ng papel na to. So nakalagay na your application has been approved. Ayan. Tapos yung expiration date daw ng green card ay shown in front. Tapos, please check your card to verify that the information is correct. So, double check nyo guys kung tama ba yung pangalan yung nakalagay, tama yung spelling, tama yung birthday nyo, tama yung USCIS area number nyo, yung country kung saan kayo galing, and check nyo na rin yung expiration date ng card nyo. Tapos, ang isa sa pinakamahalagang nakalagay dito guys ay kailangan dala ninyo ang inyong green card at all times.
Ayan. Tapos, kung kayo ay lawful permanent resident, tapos wala na kayong balak na mag-apply pa ng citizenship. So, yung green card nyo, di ba, ay valid for 10 months. So, for 10 years, I should say. So, within 6 months before mag-expire yung inyong 10-year green card, ay kailangan nyo nang mag-file ng renewal ng inyong 10-year green card by filing Form I-90. Ayan, yun po ay para sa mga lawful permanent residents at 10-year green card holders na wala pong balak na mag-apply ng citizenship. Yan. Tapos, kung kayo po ay lawful permanent resident at balak nyo pong mag-travel abroad at wala po kayo at out of the country po kayo, I should say, sa out of the country kayo for 1 year or more, ay kailangan nyo po munang mag-file ng re-entry permit sa USCIS bago po kayo aalis ng bansa. Ayan. So, yun yung isa sa pinaka-importante. And then, aside dyan sa papel na yan, ay binigyan po nila ako nito. Para siyang case, ito, para siyang case kung saan mo ilalagay yung iyong green card. Pero hindi ko siya ginagamit kasi nilagay ko lang yung green card ko sa wallet. Ayan. Tapos, meron din tayong pamphlet na nakalagay, Welcome to the United States, a guide for new immigrants. Ayan siya. Pero sa mga naaprubahan ng 2-year green card, meron din tayo nito guys before. Pero, ayan, bibigyan ulit tayo ng pamphlet. So, nakalagay dito yung ilan sa mga rights and responsibilities mo as lawful permanent resident. So, nakalagay dito, pwede kang mag-work and mag-own ng property sa US, pwede kang mag-aral sa public school, pwede kang mag-apply ng driver's license, pwede kang mag-apply sa certain branches ng US Armed Forces, and pwede kang makareceive ng Social Security and Medicare benefits kung ikaw ay eligible. Tapos, ang isa sa mga responsibility mo as lawful permanent resident ay mag-file ka ng iyong taxes with the IRS or Internal Revenue Services. Internal Revenue Service to report your worldwide income and report foreign bank and financial accounts. Yun. So, nakalagay po dito, huwag niyo pong kakalimutan na kung kayo ay mag-change of address, ay inform niyo po ang USCIS. And yun, nakalagay din sa pamphlet na to na kung kayo ay magta-travel at wala kayo sa US for 1 year or more, ay huwag niyo pong kakalimutan mag-apply ng re-entry permit. So, ito yung application for advanced travel parole. Tapos, kukuhanan nila kayo ng biometrics. So, kailangan niyo po itong gawin bago kayo umalis ng US kung kayo po ay out of the country for 1 year or more. So, yan. So, yun guys. Ito yung ating 10-year green card timeline video. So, wala kaming interview for my 10-year green card. Wala kaming interview ng asawa ko for my 10-year green card. Tapos, hindi rin kami ni-require ng request for evidence. Kasi, ang tip ko guys, kahit sobrang kapal ng ipa-file ninyo na petition, mas okay na yung mas marami kayong evidence na isubmit kaysa kung makulangan yung USCIS tapos, sumulat pa sa inyo ng letter na kailangan nyo pa ng more evidence. Yan. So, sa mga nagtatanong po, ang dami kong tanong from our viewers sa ating previous I-751 videos regarding po sa tax return. So, yung sinubmit namin na tax return is yung maraming pages na ipiprint nyo po sa IRS website. So, yun, for every year. Parang naalala ko sa year 2020, nasa 120 pages yung aming tax return. Pero lahat printin ko from 2019, 2020, and 2021 kasi ang kailangan yung 3 years bago kayo mag-file lang yung I-751. Pero guys, sinubmit ko rin yung aming IRS tax return transcript. Yung halos 2 to 3 pages per year. Kasi medyo paranoid ako. So, yun nga, ang iniisip ko, pag mag-file ako ng packet, ganyan, simula nung K1, mas maraming evidence na isasubmit. Syempre, kumbaga, mas favorable sa'yo bilang applicant. Ayun, para hindi ka nasusulatan ng USCIS ng request for evidence. Tapos, sa mga nagtatanong sa bank statements, kung ilan months yung sinubmit ko, actually, every month for the past 3 years, yung aming joint bank statement. So, yun, sinubmit ko rin lahat. Ayan.
So, yun lang yung mga naalala kong pinakamaraming tanong sa aking mga eyelash 751 videos. So, bale, ang dami rin nagre-request na kung pwede gumawa ako ng cover letter for the petition for removal of condition. Ayan. Ilang beses ko lang pinagtangka ang gawan siya ng cover letter, pero dahil sobrang busy, hindi ko magawan. Pero this time, tingin ko, magagawa ko na siya ng cover letter video. And then, ano pa ba? Yung how to fill out form eyelash 751. I'm not sure kung gagawa pa ako ng video about dun. Kasi feeling ko, madali lang naman siya. Pero, tingnan natin. Ayan. And then, after ng eyelash 751 how to fill out video, siguro yung US citizenship video. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung kailan ako mag-file ng US citizenship, so actually, eligible na po ako mag-file for my US citizenship. Pero, marami pa akong inaasikasong ibang bagay, kaya hindi ko pa alam kung kailan ako mag-file. Pero, kung makapag-file na ako soon, ay gagawa rin tayo ng video about ton. So, yan. So, that's all for now po muna. Thank you very much for watching. Have a great day and see you again on our next vlog. Bye for now!